Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin, palakpakan natin ang mabuting balita. Si Jesus ay may mahalagang misyon. Yan ang ating nababatid. Nababatid ng simbahan. Ang misyon na sumagip, magligtas ng tao mula sa pagkakasala at ang masamang maidudulot ng kasalanan. Kaya nga ba't yung bagay na ito'y nakita natin sa kanyang ministry, ang kanyang pagsisikap na hanapin ang mga tinatawag na makasalanan, ang public sinners, na sa tingin ng mga banal na mga Hudyo ay yung ding kanilang sobrang pag-iwas sa mga makasalanan na ito na mahalaga kay Jesus. At sinabing at ipinahayag ni Jesus sa mga naiiskandalo ng mga Hudyo na ang tingin sa sarili mga banal at wala nang dapat i-repair pa sa kanilang buhay. Ano ang pahayag ni Jesus sa kanila? Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan. Kaya tuloy ang tawag sa kanya ng maraming mga Hudyo at ng mga Pariseyo na matatanda ng bayan ng panahon ng ating Panginoon. Kaibigan yan ng mga makasalanan. Opo, hinanap ni Jesus sa mga makasalanan, hindi para ipahiya, hindi para kondenahin, kundi para iparanas sa kanila ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos. Sunyapan natin ang ilan mga tagpo sa magagandang engkwentro ni Jesus sa mga itinuturing na mga public sinners, mga makasalanan ng panahon iyon. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 9, sa paralitiko na nakaratay sa higaan na dinala ng ilang katao kay Jesus at ipinamanhik na pagalingin ang kanyang karamdaman. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 7, ang babaeng kilalang makasalanan, pero nagpahayag ng kanyang sobrang pagmamahal kay Jesus at sinabing, humayo ka na sa kapayapaan at huwag ka nang magkasala. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 11, sa napakagandang engkwentro ni Jesus kay Zaccheo, ang mayamang puno ng mga publikano, chief tax collector. At alam natin ang kwento. Kala natin ay ang interes lang ni Zaccheo ang lumutang doon sa napakagandang kwento sa engkwentro nila ni Jesus. Pero sa bandang huli, higit pala ang interes at pagpapahalaga ni Jesus kay Zaccheo na pinandidirihan, kinamumuhian ng mga Hudyo. Napakagandang engkwentro sapagkat naranasan ni Zaccheo ang mapagligtas na pag-ibig ng Diyos. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 8, ang babaeng nahuli sa pakikiapid, na tunay namang isinuplong at kinasusuklaman ng mga Hudyo. Pero ano ang nangyari?
pinahayag at pinakita at pinamalas ni Jesus ang pag-ibig at pagpapatawad. Ang mga napangalanan natin sa mga ebanghelyo, mga kapatid, na ang buhay ay tunay na nabago dahil sa kanilang engkwentro sa mapagpatawad na Panginoon na si Jesus. Nabago ang buhay, na-transform. Sila ang mga tinawag mula sa kamatayan patungo sa buhay. Lahat naman tayong mga tao ay makasalanan. Walang exempted sa atin sa kasalanan. Lahat tayo sugatan, lahat tayo mahina, lahat nagkakasala. All of us need to enjoy the same saving experience of those who were transformed by Jesus' forgiving love. Lahat tayo ay nangangailangan ding marinig, your sins are forgiven, go in peace, go and sin no more. Kailangan din natin ang kakaibang dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo sa buhay nating mga makasalanan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kakaibang dulot. The risen Christ made a difference in our lives as sinners. Huwag nating kalilimutan na nagkakaroon ito ng katuparan sa ating simbahan. Ngayon na. Now already. It is through the reconciling ministry of the Church that the risen Christ continues His merciful mission of calling sinners to conversion and granting them the gift of sacramental forgiveness. Buhay si Jesus, sapagkat siya'y nananahan sa simbahan. At ang simbahan ay mamahalagang misyon sa tulad nating mga makasalanan. Patuloy nating nararanasan ang mapagligtas na presensya ni Kristong muling nabuhay sa pagpapatawad at patuloy na pagpapahilom sa ating mga sugat, sanhi ng kasalanan. Ikaw din, kapatid, na bahagi ng simbahan. Ako, ikaw, tayo ang simbahan. At ang simbahan mismo, empowered by the Holy Spirit, nandoon ang mahalagang misyon sa tulad nating mga makasalanan. Dito na rin natin mararanasan ang mapagpagaling na pag-ibig ni Jesus, na inihandog ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Amen.